Kaugnay pa rin ng 24/7 hotline ng DPWH, makakausap natin si DPWH Secretary Mark Villar. Magandang tanghali po, Secretary Villar. Magandang tanghali po, Rafi, at Opo. ng listeners natin. Magandang tanghali po. Ano po yung mga pagtugon yung handang ibigay sa mga dudulog dun sa DPWH hotline na yan? Ginawa po namin itong hotline para maging transparent. Ito po ang utos ng ating presidente na gusto niya maging mas transparent at siyempre mas responsive sa ating mga kababayan. Kaya ginawa namin to at expect na ako na mismo binabasa ko yung mga reports ng mga callers sa DPWH at asahan niyo naman na actionan namin ang mga complaints kaagad. Kasi kami naman sa DPWH hindi rin namin kaya na maging present all the time everywhere. So malaking bagay po yung mga tumatawag at least nalalaman namin kung ano yung mga bagay na kailangan ayusin. At the same time, kung may mga corruption o may mga complaints, pwede nang halos direct sa akin. So kumbaga kailangan nyo ng force multipliers para magbigay sa inyo ng impormasyon. Paano ba yung, para magkaroon lang kami ng idea, paano ba yung proseso na ito? Kunyari, tatawag ako, meron akong complaint or meron akong isusubmong tungkol sa korupsyon. Paano nakakarating sa inyo eventually? Ang ginagawa po nila, kasi meron kami mga operators at pag may complaint, sinusulat nila ang complaint, tapos at the end of every few days, pinapakita nila sa akin yung matrix ng mga complaints. And ako naman, binabasa ko, dinedirect ko sa mga directors at kung sino man yung concerned officials. At ito po, at least nalalaman ko rin ano yung mga complaints, kung mga instances of corruption. At least pwede nang dumirekta sa akin. At ito po ay bahagi po ng aming anti-corruption campaign of the President. So, I hope at pinopromote ko na itong hotline na anytime pwede kayong tumawag at halos pag tumatawag kayo doon, asahan nyo naman na yung mga concerns nyo ay didirect sa akin. So kung malakihang issue na ng corruption ito, ibig sabihin hindi na dadaan sa usual process, didiretso na po sa inyo. Kasi baka naman matakot yung mga magsusumbong dahil mga opisyal din ng DPWH yung concern dito. Yes, at ito po ay isang paraan para at least yung mga gusto magsumbong at siyempre natatakot, hindi nila alam kung sinong kakausapin. Ito direct na sila at pag may complaint, siyempre si-check din namin kung ano yung mga yung merits ng complaint. But I think I'm hoping that ngayon pa lang ang dami nang tumatawag at marami kaming mga suggestions, meron din mga complaints, and at least ito ay nakikita ko na mag-i-improve ang serbisyo ng DPWH sa pamamagitan ng hotline. At hiwalay pa po ito sa 888 naman ng pamahalaan. Lahat ng DPWH concerns lang yung itatawag sa inyo. Paano pag may mga prank callers na nabanggit nyo, may mga tumatawag na eh? Ano ho ba yung usual na sinusumbong so far sa inyo? So far naman, sinecheck naman namin pag may prank callers, wag naman sana. Kasi ano naman to, para sa bayan na sana. So far naman, wala naman masyadong prank callers, and I strongly discourage prank callers at kasi ano naman to, ito ay sincere effort to improve the service. So wag niyo naman busuhin. Sana wag naman maabuso yung service na to. At so far, ano po yung mga karamihan sa mga isinusumbong na complaints sa inyo ngayon? Mostly yung mga repairs. Siyempre may mga roads, may mga projects na nade-delay. So ito, pag nakikita ko pag nababasa ko yung mga complaints, kinakausap ko kung sino po kung halimbawa regional director ng isang area, tinatawagan ko kaagad at dinidiscuss ko kung bakit may mga complaints. So para sa akin ito po ay kasi minsan sa radyo, maraming tumatawag din sa radyo. So iniisip ko, at least ito, direct na sa DPWH, and I think that so far I'm very happy about the response. So far, parami na yung mga callers namin. And kami naman mag-iisip pa kami ng ibang paraan para lalong ma-improve yung service at lalong maging transparent ang DPWH. Okay, salamat po sa inyong oras. Sige, salamat po. Si DPWH Secretary Mark Villar.